Ayan, nag-screen recording na ako. Nakalimutan ko kanina mag-screen recording. Okay. So, paano kung hindi naging viable yung PSIP? Paano kung hindi profitable? Pwede pa rin ba? Pwede pa rin. Ang gagawin lang natin dito is that bakit hindi siya naging profitable? Baka kasi may mali tayong ginawa or baka yung strategy natin ang may mali. So, ibig sabihin, re-reviewin natin ulit yung buong area para makita natin kung ano yung kailangang i-improve. Remember, itong business na ipinopropose mo kasi halimbawa, ay yung business na gusto mo talagang itayo. So, ibig sabihin, you are very determined na maitayo siya. Kaya lang, yung current strategy sana na gagamitin mo, yung pricing, yung number of manpower, yung location, di ba? Yung marketing strategy, baka kasi nandun yung problem. So, ang gagawin lang natin is that we are going to review again yung buong area. Baka kasi doon tayo sumablay. Baka kaya siya naging hindi profitable kasi masyadong extravagant yung ginawa natin. Baka naman kasi nagsisimula pa lang tayo, ang laki masyado ng investment. Ang laki masyado ng gastos. Or baka meron tayong na-miss out na strategy. Or baka sobra kasing dami ng manpower natin. Yun. So madalas, yan yung mga area. Kaya tuloy lumalabas na hindi siya profitable. Kaya sabihin natin na maganda yung business, di ba? According to our research, according to our survey, maganda yung pagtanggap. Kaya lang, bakit lumabas na hindi pa rin siya profitable? Baka kasi mas malaki yung na-generate na expenses kumpara sa sales. Are you still with me, guys? Ayan. Kaya, kaya, yes, Jamaica. Yeah. Okay. So, sabi lang niya ay nandito pa kami. Okay. So, kaya sinasabi nila na ang PSIB study starts with a project plan or business plan, which is yun naman talaga. Okay? So, kaya ano guys, no? When developing your PSIB study, we need to be very particular. Okay? Hindi talaga pwedeng basta-basta. Always think na ito ay business mo. Para nang sa ganon, lahat ng area ay by consider mo. Kung itatayo ko to, ano-ano ang mga dapat kong alamin. Mga ganon. Okay? So your feasibility study can help you to determine these two. Una, resources. Ano-ano yung mga resources na dapat na meron ako. Okay? Halimbawa, magtatayo tayo ng business. Doon muna tayo sa medyo madaling itayo. Halimbawa, sir, balak po talaga namin kasi doon sa lugar namin, mabenta po yung ganito. Gusto ko sanang magtayo ng, sir, kahit na maliit lang na milk tea, something na gano'n. So, kung milk tea yung magiging business mo, ano-anong resources kaya yung kailangan mo? Ano-ano kaya ang technologies ang kailangan na meron ka? Kung magmi-milk tea business tayo, ano-ano ang kailangan na meron tayo? One? Tea. Kim? Tea bags po. Tea. Tsaka. Tea. Oo nga naman, milk tea. Tea, tsaka milk. Si Jelly naman sabi niya machine. Now, halimbawa blender. Anong klase ng blender ang kailangan mo? Blender na pambahay? Hindi.
Siyempre, kailangan industrial grade. Iba kasi yung pangbahay, iba yung pantinda. Di ba? Gets natin? So, ibig sabihin, in feasibility study, you have to think na ikaw ay isang negosyante dahil ito ay negosyo. So, hindi ka bibili basta-basta ng blender. Bakit? Kapag ang binili mo ay yung mga pambahay na blender na gagamitin mo lang kapag kailangan mo or gagamitin mo lang sa na hindi naman araw-araw, no? Pagka kasi ginamit mo yung pambahay na blender araw-araw, yung useful life niya ay mas mabilis. Baka hindi pa umabot ng isang buwan yan. Sira na. Pero kung industrial grade siya, it is built for its purpose. O yun lang ba? Hindi sir, kailangan din namin ng ganito. Ng ganito, ng ganito, ng ganito. Tea, milk, di ba? Tsaka yung mga powder na kailangan. O di ibig sabihin guys, nalalaman mo ano-ano mga kailangan. Di ba? Nagagawa ng PSIP sa atin yan. Sir, paano namin malalaman yan? Kasi guys, kung gusto niyo magtayo ng ganitong klase ng business, you have to do research. Di ba? I-research mo talaga ano-ano yung mga kailangan. Hindi mo pwedeng, ano ba kailangan dito? Siguro kailangan dito ng ganito, ng ganito, ng ganito. Hindi. Hindi. Di ba? Kung gusto mo, pumunta ka dun sa isang milk tea shop, itanong mo ano-ano ang meron sila. Ba? Para malaman mo isang bagay, minsan kailangan mo lang magtanong. Kaya nga pagka may mga PSIP study akong subject, I advise everyone na mag-interview kayo nung mga may business na. Kasi guys, mahirap magsimula ng negosyo na blanco ka, na wala kang idea. Mas maganda nga sana kung ang business na itatayo mo is something na interested ka talaga. Parang na-enjoy mo. Ba? Ano pa? Ano pa pwede natin ma-determine? Risk and return. Sabi nga, does the proposal offers a reasonable return versus yung kanyang risk? Oh. Profitable ba? Kikita ba talaga ako? Gaano kalaki yung risk? Di ba? Hindi lahat ng nagnenegosyo ay umuunlad. Minsan, pag hindi tayo nag-conduct ng PSIP study, hindi natin nare-realize what are the risk. Yung iba, ang gagawin lang, total small business lang naman, sige, itayo na muna natin. Then, let us test the water for few months. Kung hindi talaga, edi hindi. Edi kung okay naman, edi well and good. Kung small lang yung capital, paano kung malaki yung capital? Susubukan ba natin yung ganon? Trial and error? Siyempre hindi. Bakit? Talo ka doon. Klaro? Am I clear? Okay. Now, a good PSIP study should possess the following characteristics or qualities. Una, dapat ito ay comprehensive. Cover to cover. You must cover all areas. Dapat, no? From marketing up to financial aspect. Kasi guys, hindi mo ma-evaluate yung tama kung hindi mo i-cover lahat. Example, ito madalas na nakakalimutan. Halimbawa, yung costing.
rent, kung may rental, diba? Materials, other resources. Minsan hinuhulaan lang yung data. Hinuhulaan lang yung figure. Kung gusto nyong hulaan, at least close. Paano ka magkaroon ng idea if it is close? Di ba? Kaya ina-advise na mag-interview ka. Sir, ayaw naman pong sabihin. Kasi masyadong direct yung tanong mo. Diskartehan mo pagtatanong. Paano mo tatanungin na maibibigay sa'yo yung sagot? Diba? Diskartehan mo. Or magpakilala ka. Hi ma'am, pasensya na po sa na ganun. We are students from NPC. Yan. We are conducting a feasibility study and gusto lang po sana namin malaman kung okay lang. Yan. Magkano po ba ang rent dito sa place to dito? Ganun lang. Di ba? So, ibig sabihin, you're doing a study. Diba? So, pwede mo makuha. Kaya sinasabi niya na kailangan comprehensive, it is comprehensive that covers every aspects. Kasi it would be very difficult to make a decision unless it is complete. Kaya dapat pagka nagkapilian na kayo ng business na itatayo nyo, dapat aralin nyo talaga siya. Okay? Number 2, objective. Anong objective? Hindi yung objective na goal ito ha, hindi. Ang sinasabi niyang objective dito ay yung sense of being balanced. Yung unbiased ka. Sakit ito ng mga nagpipisive. Ipo-force balance. O kaya, ipo-force nila na kumita yung business just for the sake of the study. No, wag ganun. Why? When you are doing a business or you are doing a feasibility study, especially guys, kapag itatayo mo talaga itong negosyong to, ang gusto mo ngang malaman is if it is feasible or not. So bakit mo kokontrolin yung data? Bakit mo i-manipulate yung data? Di kung lumabas na hindi profitable, sabi ko nga kanina, balikan mo lang yung mga area. Baka meron kang pwedeng ma-improve. Baka meron doon part na talagang alanganin. Do you get what I'm saying? Kakaintindihan tayo guys, ayan. So pangatlo, simple lang daw. Ang PSIB study guys ay hindi isang nobela o hindi isang kwento. Kaya kalmahan mo lang. Simplehan mo lang. Yung mga terms na gagamitin mo, hindi mo kailangan ng jargons. Simpleng salita. Simpleng wordings lang. Bakit? Kasi mahirapang intindihin yung study kapag gumamit ka ng mga ganong terms. Kapag gumamit ka ng mga highfalutin words o yung mga jargons nga na ikaw lang ang nakakaalam o limitado lang ang nakakaalam. No. Gumamit ka ng language or ng words na madaling maintindihan. Pang-apat, reliable. Truthfulness. Yun ang importante. No? Truthfulness of the available data. Yung hindi controlled data. Okay? Kasi, paano kung kinontrolled mo, bigay ka ng suggestions, tapos in-implement, tapos sablay. Diba? So dito, kailangan lang ay maging honest tayo. Sabi ko nga, kung hindi siya feasible, balikan natin yung mga aspect. Balikan natin yung mga area. Kasi in that way, makikita natin what went wrong. Are you still with me? Okay.
Factors affecting the preparations of the feasibility study. Una, type of industry. Yun. Sir, anong ibig mong sabihin sa type of industry? Anong industriya yung iyong negosyo? Okay? Yung ibang mga school guys, nagsiset sila talaga ng industry. Food industry. Oo. Kasi ano eh, sabi kasi nila, sir, ang tao hindi naman nauubos sa pagkain. Talagang tayo ay mga palakain. Kaya marami tayong mga posibleng area na ma-explore kapag ang ano natin ay nasa food business. Okay? Kaya lang, hindi naman lahat ay mahilig sa food o hindi lahat ay gustong magtayo ng negosyo related to food. So, sad ka. Sir, given itong maliit na investment or maliit na funds, hindi naman po kami pwedeng mag-engage sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Kaya nga. So, piliin mo rin. Okay? Piliin mo din kung nasa anong klase ng negosyo ba tayo. Siyempre guys, titignan natin. Nabotas, ano ba marami sa nabotas? O sa mga nearby cities, ano ba marami? O dun sa lugar namin, ano ba ang marami? O ano ang kailangan sa lugar namin? Yan. Um, Maganda nga niyan, bago ka mag-propose ng PSIB mo, hanap kayo ng isang location. Ano to ha? Suggestion na to guys. Hanap kayo ng isang location na vacant, na for rent. Kunwari, Charlene, taga saan ka Charlene? Taga Davila. Saan? Davila. Davila. Saan ba yung Davila? Doon po sa Galvez, Navotas West. Nabotas West. Okay. Halimbawa, doon kila Shirley, merong isang space na for rent. Maganda yung lugar niya. Accessible sa tao, diba? Tabing kalsada, mga ganun. Merong maliit na parking space. So maganda talaga sanang pangnegosyo. So, kung may nakita ka ng gantong lugar, maganda na yun. Kaya lang ang tanong, anong business kaya ang itatayo ko doon? So, pwedeng ganito muna ang gawin. May nakita ka ng lugar, yun nga, sa Davila, mag-scan ka sa lugar. Mag-scan ka sa buong Davila. Ano ang business na kailangan nila dito? Anong business ang wala dito? Okay? So, pwede kang gumawa ka ng sarili mong survey. So, surveying muna. Hindi pa survey. Surveyor ka pa lang. So, ano gagawin mo? Listahan ng mga negosyo. Sari-sari store, ganito, ganyan. Bilangin mo ilan ang meron. Oh, it turns out pala na merong isang negosyo dito na iisa lang ang tindahan. Kung iisa lang ang tindahan, ngayon, mag-focus tayo dun sa isang yun. Itanong natin ngayon, kumusta ang business na to? Di ba? Kumikita ba? Sino una mo dapat tanungin? Yung mismong may owner. Yung mismong owner. Tapos saka mo ngayon kunin yung idea ng mga nakapalibot. O, pwede yun. Okay? Para ma-validate mo. Yung size of the project, yan. Siyempre nakabase doon kung magkano ba ang budget. Di ba? Magkano ba yung budget? So, ibig sabihin, malaking factor yung budget. Actually, ako ang bala ko sana sa inyo guys, i-limit yung capital to 1 million. Kasi pagka sumobra doon, alam nyo, so, sorry pero parang too good to be true na. Magiging super extravagant na. At saka, admit it or not, hindi naman madaling mag-raise ng 1 million.
Tama, mali. Diba? Kaya doon tayo sa practical side. Practical side is that, sige, let us limit ang ating capital to 1M. Yun ay maximum. Okay? Think of a business na ang capital ay 1 million or less. Pangatlo, ano yung purpose? What is the purpose of the study? Siyempre, sabi nga natin kanina, ang purpose ng study natin is what? To test the validity or the viability of our proposed business. Gusto natin malaman kung may market ba talaga or wala. Party preparing the study. Ito ang pinakamadugo dyan. Sino-sino ba ang gagawa ng PSIB? Grupo niyo yun, guys. May grouping sa tayo, di ba? No. Grupo nyo. It's a matter of how are you going to convince everyone to work on their part. Ito guys, ano to ha? Ito ay a reminder and a threat to everyone. Kung sino man ang leader, yung leader ay may power to remove a member. Kung ikaw ay walang silbi sa grupo. Kailangan lang gawin ng leader is to justify kung bakit siya dapat tanggalin. Kapag na-justify naman ni leader kung bakit, dalawa lang yan. It's either i-drop mo o mag-solo ka. Why? Hindi pwedeng pabigat ka. Hindi pwedeng pabuhat ka lang. So, yung ganda at pangit, kagandahan at kapangitan ng PSIB study ay base sa mga gumagawa. Mas masipag, mas maganda. Mas resourceful, mas maganda. Mas may interest, take note, mas may interest doon sa business, mas maganda. Kaya dapat, lahat kayo is into it. Okay? Last is requirement of prospective investors. Yan ay kung ano-ano yung gusto nyo mangyari. Kasi kayo mismo yung investor dito eh. Kaya lang guys, gusto lang natin sa alinawin na minsan sa PSIB, iba yung investor. Iba yung gumagawa ng PSIB. Okay? Halimbawa, ako yung magpapatayo ng business. Uutusan lang kitang gumawa. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang requirements ko. Yun. Pero kung sa ginagawa natin ngayon na gagawin nyo, kayo mismo yung investor. So, ano yung gusto nyong mangyari? Yan yung part na control nyo. Ano ba ang gusto ko mangyari? Gusto ko kasi ganito. Ganito itsura, ganyan. Yun. So, i-consider natin yon when we do our PSIB study. Gusto ko kasi sir, yung place namin may team. Okay. Kung gusto nyo may team, okay. Get it? Okay. So, to continue, yan. How significant a study is, a physical study is. By the way guys, andyan yung aking YouTube channel. In-upload ko na yan doon sa ating okay. Marami dong mga notes at saka videos related dito. Actually, itong dinidiscuss ko, meron din yan doon. Pero gumawa pa rin ako ng separate recording para i-upload doon. Para at least ito ay sa inyo mismo. Okay, so the following are the purpose. Market information on the plan to expand. So, anong ibig mong sabihin? Gumagawa tayo ng PSIB kung meron tayong expansion na gagawin. Expansion, yes. Tulad ng sabi ko kanina, pwede rin kasi ito sa mga existing business. O, di ba? So, kaya pwede. Pangalawa, product informations on the plan to offer new product. Pagka tayo ay may mga bagong product na ilo-launch, pwede tayong mag-conduct ng feasibility study. Kasi gusto natin malaman ang punto ng mga
potential consumers natin kung gusto ba nila to. Halimbawa, mag-o-offer ka ng bagong variants. Yun. Pwede ka mag-conduct ng PSIM study. Pangatlo, competition analysis. Diba? Competition analysis. Kung meron tayong market information because we would like to know more about the market at saka yung product information kung ano ba yung gusto nila na i-launch natin, no? Meron din tayong pangatlong purpose, yung competition analysis. Ginagawa natin to kasi gusto natin pag-aralan yung ating mga kalaban. In that way, we can come up with a counter strategy for their strategies. Am I clear? And finally, because of the demand, we would like to study the demand. How good the demand is, how big the demand is, what are those factors that influence their demands. Para nang sa ganun, pag nag-launch na tayo, di ba? Pag nag-launch na tayo, pasok sa banga. Oo, pasok sa banga yun sigurado. Bakit? Nalaman na natin itong mga to eh. So gagawa tayo ngayon ng plano base dito. Now, classification. May iba't ibang klase ng feasibility study base sa classification. Una, investment. Ito yung sinasabi ko. Sa investment sa atin, ang gagawin natin, we are going to limit. Okay? We are going to limit our investment. Sa ano kasi, doon sa notes nyo guys, pababasa nyo doon, micro, small, large. Doon guys, ang micro pa lang, 3 million and below na. If I'm not mistaken, meron pang isang kategory na mas maliit dyan. Hindi ko lang mano kung ang tawag yata doon ay parang backyard lang siya. No? Kasi noon may kategory siya ng cottage eh. Cottage saka micro yata yun. Na ang capitalization niya ay mas maliit pa. So tayo, we are going to set to 1 million and below. Okay? As to the status of the project, dito kasi sa... Teka, baka may presentation naman. Ayun pala. As to the status of the project, meron kasing iba't ibang mga classification yung ating industry. So, ito yung mga yon. Pero, hindi naman natin mapapasok lahat yan. Okay? Kung 1 million ang ating investment. Diba? So, most likely, pwedeng service, pwedeng merchandising, pwedeng agriculture. Utilities, pwede rin naman. But the rest, iba na. Pangmalakihan na. Okay? So, medyo i-skip tayo sa part na yun. Ayan. Key components. So, ito yung mga normal na component ng ating PSIM study. Siyempre, title page. Matik yon, first page yan. Table of contents para madaling malocate yung parts. Executive summary, yan. Meron pa akong separate na discussion dito sa executive summary. Kasi yung iba naguguluhan dito. Pero literal to guys. Literal ang executive summary, yung major components or highlights ng study. Na tipong pag binasa ko si executive summary ay magkakaroon na ako ng idea tungkol sa laman o content ng study mo. Kumbaga sa research, ito yung pinaka-abstract. Kaya kapag gumagawa tayo ng feasibility study, itong executive summary ang pinakahuli. Take note, pinakahuli na gagawin mo. Pero pagdating sa arrangement ng paper mo, nasa unahan yan. Okay? So, ito yung sa natin. Market, technical, financial. Pero kulang pa yan yung organizational or management feasibility.
Sa iba, ang tawag dyan, marketing aspect, technical aspect, financial aspect, ganun, or management aspect. So, whatever it is, pareho lang naman siya. Now, meron din akong separate na discussion dyan kasi isa-isa ko talaga yan. Pero bibigyan ko lang kayo ng idea. Si market visibility, ang coverage niyan is the market potential. Okay? Dito, madedetermine natin kung sino yung ating target market. Okay, gagamitan natin siya ng segmentation. Dito, kasama rin madedetermine yung demand. Gaano kaliit, gaano kalaki yung demand. Isasama natin dito yung part ng supplies. Gaano kadami yung kaya natin i-supply. Yung analysis between demand and supply. Competitive assessment o competitive analysis, ibig sabihin, ililist down natin yung ating mga competitor at pag-aaralan natin sila. Kukumpara natin yung kanilang services, yung 4Ps nila, pag-aaralan natin yon, di ba? Kasi yun yung gagamitin mo para pag gumawa ka ng sarili mong strategy under 4Ps, adjusted tayo sa ating mga kalaban. Kita nyo si Big Bro, ang galing ng diskarte, guys. Bakit? Inaral niya yung market. Pare-pareho lang naman to, pare-parehong powder lang ang ginagamit. Grabe mga benta, 100. O, binanatan niya bigla ng pack. Magkano ang Big Bro? Yung ano, malaki. 39. 39. Isipin mo, sa iba magkano? 100. Powder lang. Di ba? Powder lang. O eto, inatake niya bigla. Although, ha? Ang price, ang pinakamahinang paraan para i-establish mo ang product mo. Pero, in that particular scenario, na-capitalize ni Big Bro yun. Bakit? Pare-pareho lang naman silang powder ang ginagamit. Mura lang yung powder na yan eh. Banata ko nga bigla to. Ano greatest weakness niyong lahat? Price. Bakit? Pare-pareho kayong mahal. Sipin mo. Nung nag-costing siya, ang isang, ano yung tall? Grande ba? Apo, sir. Yung isang grande, pagka pala kinosting mo to, papalo lang to ng mga around 15 pesos. Tapos binibenta mo 100. Tinalo mo pa yung tubol lugaw. O diba? O, banata ko nga to ng ano, ad pricing, 39 pesos. Ay guys, yung 15, ano ko lang yun, example ko lang yun ha. Hindi ko pa nagagawa yung costing noon. Sample lang yun. Oh, di ba? Nakita mo naman ngayon, nakapag-create siya ng kanyang name. Nakapag-branches pa. Nakapag-open pa ng ano, for franchising, di ba? Oh, di ba? Bigat. Kaya lang, sabi ko nga, ang price ang pinakamahinang differentiation mo. Bakit? Ano nangyari? Nung nakakuha ng market si Big Bro, sumulpot na ngayon yung mga new player na sumunod na sa presyo niya. Diba? Sugar Daddy. Dati hindi naman 39 yun. O ngayon, di ba, even ang Sugar Daddy, 39 na rin. Tama ba? Yung mga nakapag-Sugar Daddy na dyan. Yes, Angelica. Napindot lang po, sir. Ay, okay. So, yan ang market visibility. Technical naman, ito yung mga kakailanganin mo. Okay? Nakalagay dito yung location, saan siya situated, yung process ng gagawin, paano gagawin yung product, paano yung process, mula sa procedure number 1 up to the last, ganoon. Tapos, syempre, ano yung mga equipment na kailangan, ano yung mga supplies na kailangan, yan. Tapos, syempre, hindi pwedeng dahil magpa-process tayo, paano yung waste disposal natin. Ganoon. Sa financial naman, hindi naman ito mahirap. Kasi bakit?
naka-anchor lang ang financial doon sa marketing, sa market at saka sa organizational visibility. Kasi nasa financial, nandito naman lahat yung mga kagastusan. Mahirap lang siya i-prepare kasi hindi natin alam. Pero kung alam natin yung pagpe-prepare nito, madali lang. Madali lang. Kasi makakapag-set naman tayo ng mga allowances eh. Doon sa in-upload ko, may sample doon. No? Pwede nyo tignan na ano ba ang laman ng isang financial report. Nandun yun. Yan. So ito yung isa pa. Yung organizational feasibility or yun ang sinasabi kong management feasibility. Nakalagay naman dito yung form of organization, di ba? Yung organizational chart, yung Gantt chart, yung ilan ang ating personnel, what are their duties and responsibilities, salaries, yan, nandyan yan. Yun lang. Diba? Schedule of working hours, siyempre. Then, sa pinaka-bandang dulo, conclusion. Okay? So, sa conclusion, magbibigay ka na ng idea, ano ba talaga? Diba? Ano ba? Sa tingin mo ba, feasible siya or not? Kung feasible siya, sabihin mo, bakit mo nasabing siya ay feasible? Okay? Oh, hindi ko pala napalitan yung naman. Then, appendix and reference pages. So, kung meron tayong mga pinagkuha ng data, mga libro, mga feasibility study, yan, ilalagay natin dyan sa dulo. Okay? Yan ang laman ng appendix and references. Yung inyong resume, yan, dyan natin ilalagay kasi may resume yun eh. Okay? Oh, yun lang. Thank you. Tapos, sakto, 1 hour lang. Okay, now, pwede na tayong